Gusto mo ba ng mga ganitong laban? Yung tipong ubusan at walang uwian? Tara, buksan na natin si Rise of Kingdom. So hello mga ka-F2P. Para sa akin may dalawang way para laruin si Rise of Kingdom. So isa dito yung F2P. So tinawag itong F2P dahil sa kahulugan itong free to play. So meaning maglalaro ka ng hindi gumagamit ng pera. So hindi ka gumagastos ng pera. Yung isang way naman ay gumagamit ng pera. So usually yung mga gumagamit ng pera, sila yung mga malalakas, no? Sila yung may mga matataas na power. Sila yung mga nagdo-dominate sa laro. So hindi doon natatapos yung laro. So hindi ko mo gumagamit sila ng pera, malalakas na sila, nado-dominate na nila yung laro. So hindi pa rin doon natatapos. So itong laro kasi na to, ini-emphasize dito yung unity. Kung malakas ka nga pero solo ka namang lumalaban, wala din kabuluhan malakas mo. So ito, panoorin natin yung isa sa mga gameplay ko sa laro, no? So yung account ko ay free to play, hindi ako gumagamit ng pera. So ito naman natin nakikipagsabayan tayo dyan kahit na hindi ganun tayo kalakas. Kung mapapansin nyo sa gameplay na to, yung mga commander ko sa right side, lahat sila gold. So meron kasing iba't ibang level, nakabase yun sa kulay ng commander. Yung pinakamalakas dito is yung gold, sunod ay yung violet, tapos silver, hindi ako nagkamali. So ako bago lang din ako sa laro na to, nawili ako, gusto ko i-share sa inyo. Kung gusto nyo, gusto nyo try experience, so download nyo lang si ROK o si Rise. So yun, tuloy lang muna natin, panoorin natin sa video. Tingnan natin yung graphics, gameplay, yung mga skills. So, tapos nyo, pagkalit na ako ng skills. Ayun, yung mga flashy na moves, flashy na skills. So, isa yan sa mga commander. So, sa susunod na video natin, pakita natin kung ano yung mga skills ng commander. Kung ano ba dapat yung pilitin natin, so, yung mga tree, talent tree, kung ano yung mga dapat unahin, so ganun, makapagbigay tayo ng awareness. Kasi nung unang store ko nito way back 2019, madami akong mga na-miss out. Worst case scenario, dahil sa serious problem, pero dito rin pala meron din pala dito ranking. Ayan, so victory tayo, marami tayo na capture na flag. So ayan, nasa silver 2 league pa lang. So dito sa ranking nila, meron limit lang yung pwede kang maglaro, unlike dun sa ibang laro na unlimited. So ito yung main hero ko, si Sancho. So si Sancho kasi isa siyang tactical
critical genius. So, try out natin yung damage niya. Fastest roads in the world are only half as Ayan. handsome as a military unit. Nagamitan natin siya ng peacekeeping. Peacekeeping kasi nagbibigay siya ng extra damage sa barbarian at saka extra XP pandagdag dun sa secondary commander. So usually kapag nagbabarian na inuuna ko yung peacekeeping commander, and then kasunod yung pinapa-apps ko ng commander, which is si Sancho. Kasi target ko that time is maabot ko yung level 60 kung saan yung max na level ng isang commander. Nasa ganun makapag-contribute tayo sa alliance, para exciting din pumapalag tayo kahit na F2P lang yung account. Ngayon, so marami rin namang way para makapag-ipon ng XP para sa yung main commander. Isa dito yung barbarian hunting. So yung sa barbarian hunting kasi ngayon nagdadagdag siya ng XP, tapos nagbibigay din siya ng additional XP. So ayun, and then maraming events na binibigay si Rise of Kingdom. So yun, participate lang tayo lagi, tapos sali sa mga rally support, collect niya lagi yung mga daily tasks. So yun, may nakuha tayong 4.1 thousand na XP, tapos yung XP book from grinding barbarian. So yan, uwi mo na yung commander para makapag-heal ng troops niya, tapos ma-refresh yung mga power niya kasi nakabase din sa dami ng troops, tapos level ng commander, skills niya. So maraming factor na nakaka-apekto sa nakakatulong sa paglakas ng isang commander. So later on pag-uusapan natin yan. So sa ngayon papakita ko na sa inyo kung paano ako nag-grind ng barbarian, so para mapabilis o mapataas yung XP level ko. So yan, marami akong healing speed ups. So iniipon ko yan para sa paparating na laban. So dito kasi sa Rise of Kingdom merong tinatawag na KBK, so Kingdom versus Kingdom. So doon talagang purong laban yun. So patayan talaga ng troops yun, ubusan. So yun yung pinakang exciting part ng laro, kung saan magpapakitaan ko ng gilas yung mga malalakas, yung mga gumagamit ng pera, tapos yung mga magagaling mag-discarte sa F2P. So yun, kung mapapansin nyo kanina, inuna ko si Lohar. So siya yung may peacekeeping. Ngayon naman, ito try natin mauna si Sancho na wala naman siyang peacekeeping. So tatry natin kung parehas pa rin ba yung result na ibibigay na XP tsaka yung XP book. Titingnan natin yung mga rewards na ibibigay. Okay, so habang naglalakad si Sancho, pansinin muna natin yung power ko. Nasa 6 million pa lang siya. Tapos yung mga resources ko, kung makikita nyo, below na siya, 1,000. So dito kasi malakas kumain ng resources kapag nag-heal ka ng troops, especially kapag sinabot mo siya sa gera. So kailangan mo na mag-ipon million ng resources na kailangan mo. Meron ditong popcorn, ang tawag na popcorn,
skills, yun yung pinaka bago ako. So, pwede mong bilhin lahat. Something gems. Tapos, kapag may subscription ka, marami kang perks. Na isa rin sa kagandahan kay Sancho, siya nagbibigay siya ng original back dun sa secondary commander niya. So, unlike mo sa iba, hindi yung bibigay additional back. So, maganda ito pagdating sa gera, dun sa kingdom versus kingdom or player versus player. Yun. So, ang passive skills din kasi nito, yung kapag na-reach mo na yung expertise na Sancho, mayroon siyang additional na bulalak bumabagsak. So, pag hindi mo pa siya expert, hindi pa na-expert yung commander mo, so isa lang yung bumababa na bulalak. So, yun. Pansinin na natin. Ayun, so mas mababa yung nakuha ng XP compared dun sa kay Lohar. Pag si Lohar kasi yung primary commander, maabot ng 4,000. So, siya nasa 3,000 lang. So, mas maganda talaga na kapag mag-grind ka, magpapataas ka ng XP level ng commander mo. So, gamitin mo yung mayroong peacekeeping commander. So, isa dito si Lohar. So, the best si Lohar. Meron din namang violet commander na meron peacekeeping. So, nasa sa inyo. Alin mas prepared mo. Then, pabalikin muna natin sila para makapag pahinga, heal ng troops. So, bawas na kasi. Ayan. So, yun yung main commander ko, si Sancho. So, level 58 pa lamang siya. So, max mo ay 60. So, isa siyang tactical genius. No? So, yun. Ayan, si Lohar naman. Ang power niya ay 37,500. Compare din kay Sancho na medyo mataas na. Okay, so, ayan. Yan. Si Sancho, yung balance din sa yung capacity niya. Nakadepende rin yung capacity sa level ng commander. So, guys, ang ganda lang muna tayo. Sa susunod, ang ipipicture naman natin is yung actual na laban na sa KBK. So, huwag kalimutang mag-like, shares, and subscribe. So, thank you for watching.